hindi ka naman hinihingan na manampalataya ka sa isang bagay na walang ebidensya. Di ba? So, pag sinabi nating pananampalataya, ano ang ibig sabihin natin ito? So, ano yung faith? Di ba? So, siguro, marami sa inyo nakakuha ng tamang sagot dito. Kasi alam niyo yung Hebrews 11, chapter 1, chapter 11, verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So, sa English yun is, faith is evidence of things unseen. Diba? The substance of things hoped for. Diba? So, hindi ito faith na ayon sa yung tinatawag nating blind faith. Yung walang basihan pero naniniwala ka. Hindi. Kasi ang sabi dito, yung faith is founded upon evidence. So, anong ebidensya yung pinag-uusapan natin dito? Kasi sa Bible, sa Isaiah 1:18, halimbawa, sinasabi ng Panginoon, "Come, now let us reason together." Hindi ito yung sasabihin sa'yo na ito, paniwalaan mo, kahit walang ebidensya, paniwalaan mo. Hindi ganon ang Biblia, no? Although yan yung pinalalabas ng mga hindi naniniwala sa Biblia, sinasabi yung mga naniniwala daw sa Biblia ay mga hindi daw nag-aral, ano? Sabi nila, yung hindi naniniwala sa science. Pero hindi totoo yun, eh. Di ba? Kasi yung nakasulat sa Biblia, meron siyang katibayan. Ngayon, pag binaliktad mo, halimbawa, tanungin mo, ano ba yung ebidensya ng evolution? Ano yung naririnig yung ebidensya? Bakit naniniwala ang mga tao sa evolution? Yung monkey. Paano daw naging ebidensya yung monkey? Kamukha raw ng tao. Mukha ng tao yung monkey, kaya yung tao nanggaling sa monkey. Ang tanong naman po doon, bakit hanggang ngayon kung yung galing tayo sa monkey, bakit ang monkey pa rin? Bakit may monkey pa rin, ano? Ah, Saka tanong mo, yung monkey, saan ang galing? Kasi kumukha ng tao, yung monkey galing sa tao. Di pa ikot-ikot pa tayo. Kaya hanggang ngayon, hinahanap pa rin nila yung missing link. Nagmo-mutate daw. So actually, pag sinundan mo yung logic na yun, di ba? Kasi namin, saan ang galing yung monkey? Sa Sa manok, di ba? Saan ang galing yung manok? Sa isda. Ilog. Saan ang galing yung isda? Doon sa pinakamaliit na na organism. Hindi kayo matatapos kasi ang tatanungin mo lang saan ang galing yun? Yan ang galing, saan ang galing? Hanggang dumating kayo doon sa dulo. Di ba? So lalabas kayo doon sa bagay na ano yan, bigla na lang lumabas. So para paniwalaan mo yun, kailangan mo rin ng faith yan, di ba? Pag tinanong mo saan galing ang buhay, ang pinaka-popular na theory ngayon is yung tinatawag nilang Big Bang theory, na bigla na lang daw may sumabog, galing sa pagsabog na yan, naghalo-halo yung mga gas, di ba? Tinamaan ng lightning, nagkaroon ng electric charge, nagkaroon ng buhay. So, mas malaking pananampalataya yung kailangan mo para maniwala ka ng isang buhay nanggaling sa isang bagay na walang buhay. Kasi basic basic law ng biology yan, di ba? Life begets life. Kaya nga merong living things sa non-living things. Okay? So, hindi lang paniniwala sa Biblia ang kailangan ng faith. Kahit yung tinatawag nilang theory of evolution, kailangan mo ng faith. Actually, mas malaking faith ang kailangan mo doon. Kasi hindi sila naniniwala sa miracle. Diba? Hindi sila naniniwala sa supernatural.
So, paano mangyayari yan? So, sabi sa Romans 8, verse 24-25, "For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope." So, nakuha niya yan. So, yung pag-asa, pag nakikita mo siya, hindi na siya pag-asa kasi nandiyan na siya. Di ba? For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. So dito natin makikita yung pagpasok ng pananampalataya at pag-asa. Di ba? So mahalaga sa isang tao yung tinatawag nating pag-asa. Pag ang isang tao wala ng pag-asa, ano pang gagawin niya? Kaya may mga tao na nagsisuicide, nagpapakamatay. Kasi wala na silang nakikita ang pag-asa. Di ba? Ano pa nga naman ang gagawin mo kung wala ka nakikita ang pag-asa? So kung ang nakikita mo lang yung buhay dito sa mundo na to, eh ang hirap ng buhay mo dito sa mundo ito. Pagkamatay mo, tapos na. So, what's the point? Di ba? Kung pahabain mo pa yung paghihirap mo. Kung wala ka namang inaasahan na yung buhay na walang hanggan. So, yun yung importansya ng pananampalataya. So, anong klaseng ebidensya ang ipinakita ng Diyos kung saan natin pwedeng ibase yung ating pananampalataya? Okay. So, sa Isaiah 45 verse 18, nakasulat, "Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit. Siya ay Diyos na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon, na kanyang itinatag. Hindi niya ito nilikha na sira. Ito ay kanyang inanyuan upang sirhan. Ako ang Panginoon at wala nang iba." So dito sa verse 18 ng Isaiah 45, pinapakilala ng Diyos yung sarili niya. At sinasabi niya, ako ang Panginoon at wala nang iba. Okay? So ano yung sinabi niya na katangian niya? Ang sabi niya, kayo'y magpahayag at maglahad. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagsabi nito ng unang panahon? Sinong nagpahayag niyon ng una? Hindi ba ako, na Panginoon? At walang Diyos liban sa akin. Isang matuwid na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. So, ang sinasabi ng Diyos dito, siya lang yung nakakaalam ng mga bagay na inilahad niya noong una pang panahon. Di ba? So, ang claim niya, siya ang creator of heaven and earth. At ang ebidensya niya, sinaswede niya sabihin, yung mga bagay ngayon na simula pa nung ancient times. Di ba? So, siya yung nakakaalam kung ano nangyari nung pinakaunang-una at siya din nakakaalam ng mga bagay na mangyayari pa. So, yun yung tinatawag nating from beginning to end. So, isa ito sa sinasabi ng Diyos na ako lang ang meron nito. Diba? Ako lang ang Diyos, wala nang iba. Sa mga future na lessons na dadaanan natin at yung mga nadaanan na natin dati, alam natin na pag binasa natin ang Biblia, makakakita tayo ng mga prophecies. Diba? At yung mga prophecies na yan, marami sa prophecies na yan nangyari na. Kung titingnan mo sa panahon natin ngayon. Pero ibinigay siya yung mga prophecies na yan 2,000 years ago pa, di ba? O kaya 2,600 years ago, o mas matanda pa doon. Kaya ang sabi sa atin sa Bible, sa 2 Peter chapter 1, verse 19, and so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in the dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. The prophecy never came by the will of men, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So ito nakasulat sa 2 Peter chapter 1 verse 19. Ang sinasabi niya dito,
yung mga prophecy na nakasulat sa Bible, hindi yan nanggaling sa isip ng tao. Ang sinasabi dito, gumamit ang Panginoon ng mga banal na tao at sila ay minove ng Holy Spirit. Kaya ang sabi natin yung Biblia, siya ay salita ng Diyos kasi ang nagbigay ng inspirasyon, ang naggalaw sa mga taong ito ay ang Holy Spirit. Okay. So, kung tatanungin ko kayo, bakit niyo pinapaniwalaan na ang Biblia ay salita ng Diyos? Yung nakalagay dun. Yung iba nangyari na. Hmm? Yung nakasulat sa Bible na nangyari. Na nangyayari pa lang, nangyari na. Parang ganun. So, ang isang pwede nating ebidensya is yung mga prophecies. Oo. Bukod sa prophecies, ano pa yung ibang ebidensya natin na masasabi natin na ang Biblia ay salita ng Diyos? Yung world history nagfulfill. So, nagtutugma yung world history sa nakasulat sa Biblia, which is prophecy din siya. So, bukod sa prophecy, ano pang makikita natin sa Biblia? Yung creation. Yun yung nagpapaliwanag kung saan tayo nanggaling. Okay? Okay. Eh, yung mga nakasulat sa Biblia na pag nabasa, na pag-aralan, naintindihan ng tao, nagtatransform dun sa tao. Diba? So, nagkakaroon ng conversion dun sa kanyang puso. At yung tao, nagiging ibang tao siya. Di ba? Tinatawag nating nagbo-born again siya. So, may mga literature na nakaka-inspire din, di ba? May mga, lalo na yung mga, may makikita ka, mga communist, mga socialist. Pag sinabi mo, bakit ka naging communist, naging socialist? Kasi nabasa ko yung book ni Mao Zedong, di ba? O kaya yung libro ni Karl Marx. So, na-inspire sila doon. May mga tao din na nagiging patriotic kasi nababasa nila yung mga history ng mga tao na nagpakita ng kabayanihan, di ba? Pero walang katulad ang Biblia pagdating sa pagka-transform sa isang tao na isang makasalanan at nagiging mabuting tao at nagiging anak ng Diyos. So pag tinanong kayo, may ebidensya ka ba kung ang Biblia ay salita ng Diyos? Tayo, di ba? Tayo. So, yung buhay natin na transform, di ba? Dahil nakilala natin ang Panginoon dahil sa nakasulat sa Biblia. At mahirap itanggi yung testimony ng tao. Kasi yun yung personal testimony mo, di ba? Ang sabi pa sa Isaiah 46 verse 9 and 10, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon, ang mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So, inuulit lang ito kung ano yung binanggit natin kanina, na ang Diyos lang ang makapagsasabi sa iyo na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At yun ay pag sinabi niya, mangyayari. Di ba? Naalala niyo kung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng creation? Salita. O, ginamit niya lang ang words niya, di ba? Ganun ka-powerful yung words niya. At actually is, meron siyang double meaning, di ba? Kasi sa Biblia, isa dun sa three persons ng God ang tinatawag na the Word. Di ba? Sa John chapter 1, ang sinasabi doon is, the beginning Was was the word. the Word, The word the Word was God, and the Word was with God. Tapos pagdating sa verse 14 ng chapter 1 ng John chapter 1, and the Word became flesh.
So, si Jesus yung word, si Jesus yung salita, di ba? Kaya hindi rin malayo na sinasabi ng Bible na ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ibig sabihin, siya yung persona sa doon sa Godhead na pinaka-active ng creation. So, sa pamamagitan niya, ginawa. Okay? So, dito sa Bible, makikita natin na kung natatandaan niyo yung Daniel chapter 2, di ba? Mm. Yung prophecy tungkol dun sa statue, yung prophecy simula nung panahon ng Babylon hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa second coming. So, isa yan sa tinatawag nilang specific, mahaba na prophecy at pinaka-accurate, di ba? Kasi para ka lang nagbabasa ng world history pag binasa mo siya. Ngayon, marami sa atin pag nagbabasa tayo ng prophecy, iniisip natin, kaya sinulat yung prophecy para malaman natin kung anong mangyayari sa future. Pero pag binasa mo yung John 14 verse 29, ang sabi ni Jesus, "And now I have told you before it comes, Mm. that when it does come to pass, you may believe." So, merong prophecy sa Biblia. Okay, sinasabi sa atin nun kung ano mangyayari sa future, pero hindi yun yung main reason kung bakit siya ibinigay sa Bible. Ang main reason kung bakit ibinigay ang prophecy sa Bible, ang sabi ni Jesus, para pag siya ay nagkatotoo, when it does come to pass, you may believe. So, mapagtitibay yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos. Okay? So, yun yung yun yung pinakaunang dahilan kung bakit may prophecy sa Bible. Para mapagtibay yung ating pananampalataya sa nakasulat sa Biblia, na ang Biblia ay salita ng Diyos. Okay? So far, may question tayo dito sa napag-aralan natin? Walang question? Wala. Okay, next. What conditions that the Bible predict will prevail in society today? So, kung tatanungin ko kayo, paano niyo i-describe yung society natin ngayon? Magulo po. Magulo? Anong kaguluhan yung nangyayari? Maraming confusion. Maraming confusion. Yung dating tama, mali ngayon. Mm. Di ba? Yung dating mali, tama ngayon. Mm. Hindi lang yun, di ba? Tignan nyo lang yung pamilya. For example. Ang sinasabi ng tao, ano yan? Progressive. Ibig sabihin, makabago na kasi tayo ngayon. Kung ikukumpara nyo yung pamilya dati sa kapamilya ngayon, ano yung mga bagay na meron dati ang pamilya na wala ngayon? Oras po. Oras sa isa't isa? Okay? Ay yung paggalang ng mga anak sa mga magulang. Yun, wala. Sabi. Unlovable, unrespectful. Di ba? I mean, hindi ko malaman kung kailan nagsimula. Nung pagdating ko dito sa Japan, ang akala ko, sa Japan lang yan kasi alam mo naman, iba yung kultura sa Japan. Diba? Pero sa Pilipinas ba, hindi gano'n? Ganun din. Ganun na ngayon. Ay yung mga tinatawag nating
yung basic values ng tao. Kung ano yung tama. Ano yung basihan ng tama ngayon? Bible. Salita ng Diyos. Basta tinatanggap ng nakararami, tama. Yan yung ano Oo. natin yun eh. Tanggap ka. So, ang ano ngayon is yung tinatawag nating mob mentality, di ba? Grabe. Kung ano kung ano yung uso, di ba? Mm. Tapos yung tinatawag nating absolute truth, wala na, di ba? Actually, hindi lang katotohanan eh, pati yung very basic ba? Very basic na, halimbawa, pag tinanong, ano ka, babae, lalaki? Madali ba sagutin yung tanong na yun? Madali para sa mga totoong babae. Diyos talaga. Pero pagkaalangan, hirap. Si Nels, nagtataas ng kamay. Nels? Opo. Bali sa ano po, Sir Roland, yung type po sa office namin, sa kumpanya, ano na rin siya, yung ina-accept na rin siya, lalo yung pride, kasi di ba meron ng organization na ganun. Sa company namin parang outright na siyang ina-accept. Tapos even yung women empowerment na equal rights sa lahat. Yun po, parang naging pervasive na siya dun sa organization. Nasa Canada ka, no? Opo. Oh. Kasi sa Canada is ginawa ng law yan. Nasa ano ka? Nasa Ontario? Hindi po, Toronto. sa Nova Scotia po. Yung una kong nabalitaan sa Toronto yata, na nagpalabas sila ng law na hindi na sila kontento ngayon na yung okay, accepted ka, hindi. Kinakailangan actively ipapakita mo na sinusuportahan mo sila. Hindi na pwede yung, sige, yun yung pinapaniwalaan mo, okay lang, ako ito yung pinapaniwalaan ko. Hindi. Kinakailangan, yung pinapaniwalaan nila, yun yung paniniwalaan mo. Kaya yung sinasabi ni Nels, yung pride, ang tawag nila ngayon is, may mga words silang ginagamit eh. Ally. Pag sinasabi, ikaw ay isang ally. Diba? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, supporter ka nila. Diba? At ngayon, hindi ka na pwede maging passive supporter. Napansin niya, dyan sa Canada siguro, pansin niya. Diba? Na mapapansin mo yung progression niya. Di ba? Kaya pati yung pangalan nila, Pride, ibig sabihin talaga, dati, ano pa yan eh, parang nahihiya pa, di ba? Pero ngayon, baliktad. Ikaw yung mahihiya. At pag hindi mo sila tinanggap, kung ano-anong pangalan yung i-label sa'yo, di ba? So, ganyan yung nangyayari ngayon, di ba? At hindi lang yan. Lalo na siguro sa Amerika, yung very popular word ngayon, tinatawag na racist. Yan, racism. Wala, racist ka. So, lahat na lang ng bagay, basta hindi ka sumang-ayon sa kanila, keyword na yung gagamitin nila na racist. Di ba? So, ano-ano mga bagay yan? So, halimbawa, mag-asawa kayo, nagkaroon kayo ng anak. Yung anak mo is, sabihin mo mga 1 year, 2 years old, hindi mo pwedeng sabihin na yung anak mo ay, ikaw babae ka, ikaw lalaki ka. Kasi, bawal yun. Diba? Kinakailangan daw, yung bata ang mag-decide kung ano siya. So, kung isipin natin, parang ano siya, parang,
ano yung basihan, di ba? Ano yung walang logic? Pero magugulat kayo. Napakaraming mga big companies, yung mga public institutions, lalo na sa Amerika, sa North America, na yan yung sinusuportahan. Kaya darating yung panahon talaga na hindi ka pwedeng neutral. Talagang pipili ka kung ano yung pinapaniwalaan mo. So, sasabihin natin, dito sa Japan, nasa Japan tayo, walang ano yan, hindi pa kami apektado dyan. Mag-isip-isip tayo, no? Kasi nagsisimula na siya. Alam ko sa Shibuya, legalize na yung ano yung Pwede naman. same-sex union, di ba? Hindi marriage, same-sex union. Mm. Sa Shibuya ko. So, pag binasa natin itong 2 Timothy chapter 3 verses 1 and 2, ano yung nakasulat? Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis. Inisip ko, ano yung sabihin nun, mababangis? Pag nakakausap ka ng mga ganyang tao, hysterical sila. Hindi mo makakausap ng ano, ng matino. No? Mababangis. Mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. So sasabihin natin, simula pa lang naman kay Adam sa kay Eve, may kasalanan na, di ba? Oo, may kasalanan na. Pero yung kondisyon na sinasabi dito, mag-i-increase siya, di ba? At ngayon nakikita na natin. Kung dati, minsan mo lang siya maririnig, patago pa, di ba? Pero ngayon, siya na yung lagi nating nakikita sa media. Subukan nyo, tumingin lang kayo ng ng mga palabas sa YouTube, kahit sa mga TV program. Makikita nyo kung paano pinopromote yung idea na makikita natin ngayon sa lalo sa Amerika. So, ganito siya kumakalat. Dati tinatanong sa atin ng misis ko, bakit sa Pilipinas ang daming bali? Kailan kaya siya nagsimula? Ano sa tingin niyo? Bakit kaya ganun? Ano yan? Bigla na lang nagsulputan? Influence. O tinatago lang nila dati? Nag-coming out? Yung iba, siguro. Encourage kasi yun, encourage. Na-encourage, nakikita nila sa social media. Mm-mm. Napapansin niyo ba yung mga pelikula sa Pilipinas? Yes. Laging merong isa o dalawang karakter na bakla. Di ba? Karamihan bakla. Tapos yung karakter ng bakla is laging mabuti. Either martyr, mabuting kaibigan, biktima, di ba? Bihirang-bihira ay makikita mo na yung bakla sa pelikula ay nangaabuso. So, yan yung power ng media. So, sinabi niya yan sa atin na sabi pagdating ng huling panahon, ganyan yung mangyayari. Diba? At ang sabi pa sa Matthew 24:37-39, but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark,
and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Kung natatandaan nyo nung panahon ni Noah, di ba, matagal na panahon na ginawa niya yung ark. Ginawa nila yung ark. Simula nung sinabihan siya hanggang magkaroon ng flood, 120 years. And finally, nung natapos na yung ark, pumasok sila Noah sa kanyang pamilya niya, sumara yung pinto. Pagkasara ba ng pinto, nagbaha na agad? Hindi. Hindi pa. Hindi, di ba? Mm. 7 araw. 7 araw na isinara yung pinto, nasa loob sila, walang ulan, walang baha. Pero nakasara na yung pinto. Ibig sabihin, nakasealed na yung kapalaran ng mga tao, hindi pa rin nila alam. At ito yung sinasabi nitong Matthew 24. Nang sinabi dito na, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came, and took them all away. Ano yung hindi nila alam? Ano yung sinasabi dito na, and did not know? Ano yung hindi nila alam dito? Hindi nila alam yung salita ng Diyos o ayaw nilang paniwalaan. Hindi nila alam yung salita ng Diyos, hindi nila pinaniwalaan yung sinabi ni Noah na magkakaroon ng baha, ng flood. Hindi nila alam na Wala na sang chance. sinelyuhan na nila yung kanilang kapalaran. Ano? Nalaman na lang nila until the flood came. May magagawa pa ba sila nung dumating na yung flood? Wala na. Wala na, di ba? Wala. So, ganun din sa panahon natin ngayon kasi ang sabi dito is, but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Magsasara na yung pinto, nakasara na pala yung probation, hindi pa alam ng mga tao. Malalaman na lang nila pag dumating na yung flood. So, pag dumating na yung plague, di ba? Pero pagdating ng flood, pagdating ng plague, wala na silang magagawa. Di ba? Kasi nakasara na yung pinto. Okay? So, ito sinasabi sa atin, ganito yung mangyayari sa bandang huli. Pareho daw nung panahon ni Noah. So, isa yan sa mga nakasulat sa Biblia na sinabi kanina, ang Diyos lang ang may kaalaman niyan. Siya lang yung nakakaalam ng mga bagay na nangyari nung sinauna, saka yung mga mangyayari sa bandang huli. Kaya, masasabi ni Jesus, di ba, na, yung bandang huli, magiging katulad yan nung parang kay Noah. Eh, kailan may nangyari kay Noah? Nung sinauna, di ba? Mm. So, alam ni Jesus yun, tungkol na sa sinauna. Alam niya rin kung ano yung mangyayari sa end. Okay? So, okay, kailangan natin ng pananampalataya para maintindihan yung nakasulat sa Biblia. Saan manggagaling yung pananampalataya? Sa Panginoon. Ang sabi dito sa Romans 12, verse 3, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. So, sino ang namahagi ng pananampalataya? Panginoon. Diba? Ang Diyos. So, ang Diyos ang namamahagi ng pananampalataya. So, pag sinasabi natin na, okay lang ako, malakas ang aking pananampalataya. Saan man ang galing yung pananampalataya na yan? So, hindi natin siya pwedeng ipagmayabang dahil hindi naman sa atin talaga galing yung pananampalataya na yan. Okay? Ipinamahagi yan ng Diyos sa bawat isa.
Ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So si Jesus yung author, saka yung finisher ng our faith. So siya yung nagsimula, at siya din yung tatapos. Okay. So, kailangan ng pananampalataya at yung pananampalataya na yun, ibibigay ng Diyos. So, sa papaanong paraan, i-develop yung pananampalataya na yun. So, ano yung piniling paraan ng Diyos para ma-develop yung faith na yun? Ito yung sabi niya sa Romans 10, verse 14, saka 17. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? So nakita niyo yung mga questioning dito ni Paul? Paano nga naman sila mananampalataya kung hindi naman nila napakinggan? Di ba? Anong paniniwalaan mo? Ano o sino yung pariringgan nila kung walang mangangaral? Sa verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So paanong paraan daw ma-develop yung faith? Hearing the word of God. So, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. So, isang verse lang itong binasa natin, no? So, ito lang yung simula. Pag tinignan natin yung Revelations chapter 1 halimbawa, ang sinasabi sa Revelations chapter 1 is kung sino ang nakikinig, di ba? Nagbabasa at nagkikip ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ginagawa ang salita ng Diyos. Ang sabi din ni Jesus, kung sino yung nakikinig ng mga sinasabi ko at ginagampanan, ginagawa yung sinabi ko, ito ay iniyahan tulad niya saan? Naalala niyo kung anong ginamit ng analogy? Pag ang isang tao ay nakarinig ng salita ng Diyos at kanya itong ginawa, siya ay isang tao na Creation. sabi niya, isang tao na gumawa, nagtayo ng bahay niya sa bato, di ba? Na kahit dumating ang ulan, ang baha, yung bahay niya nakatayo pa rin. Okay? So, dito na nire-develop yung pananampalataya. Pakikinig ng salita ng Diyos at paggawa ng salita ng Diyos. Pero yung isang question dito paano nila maririnig kung wala namang mangangaral? Di ba? Kasi yung mangangaral. Tayo. Di ba? Yung mga nakapakinig, pag ginagawa nila yung salita ng Diyos, maipapangaral din nila yan. So, yung napag-aralan natin sa Sabbath School lesson natin, di ba? Ano yung sabi sa Matthew 28? Umayo kayo at Umayo kayo at ikalat ang salita ng Panginoon. gawin yung disipulo. Disipulo ang mga tao. O, hindi lang basta mangangaral, di ba? Kailangan gagawa ng disciple, tagasunod. Kasi yung mga disciple, pag naging disciple na sila naman yung mangangaral. Okay? Kaya ang imbitasyon sa atin ng Panginoon, o inyong subukan at tignan na mabuti ang Panginoon. So, hindi ito blind obedience o hindi ito blind faith. Kasi ang sinasabi ng Diyos, subukan mo. Di ba? Tignan mo. Kaya ang tawag natin sa ating pananampalataya is
experimental faith. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo, kinakailangan mong gamitin para malaman mo na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. O inyong subukan at tignan na mabuti ang Panginoon, maligaya ang tao na sa Kanya'y nanganganlong. Diba? Ang imbitasyon sa atin, subukan at tignan mo ang Panginoon. At very confident ang Panginoon dyan. Di ba? Kaya iniimbita niya. Ang sabi niya sa Matthew 11:28-30, "Come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." So yung mga tao na pagod na sa kaiisip sa mga problemang dala-dala nila, mga taong bata pa lang is pasan-pasan na yung mundo sa balikat nila. Sa kung ano man dahilan. Ang invitation ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at magpahinga kayo sa akin. Ang sabi niya, ibigay niyo sa akin yan, mga dalahin niyo. At ang ibibigay ko sa inyo, yung yoke. Kasi yung yoke niya, ang sabi niya is, magaan lang yun. Kasi gentle sa lowly in heart siya. Okay, so yung lesson natin ngayon is introductory yan, di ba? Hindi pa yan yung tinatawag nating fundamental. Kasi gusto kong makita kung ano yung magiging epekto, yung before, saka yung after na test. Okay? So, bago natin sagutin uli yung yung test kanina, meron kayong question dito sa napag-aralan natin. Merong question? Ayan, nakapag-submit na si Joyce. Ang hindi na lang talaga nakapag-submit si Pema. Nawala na po yung question. Nawala na yung question. Okay? So, ang gagawin ko is ipapadala ko uli yung yung link. So, tignan natin kung may changes, ha? So, buksan nyo uli yung link. Tapos, sagutan nyo uli yung question. Tignan natin kung mag-i-improve yung mga score niya. Elder Roland, wala ako nang natanggap po. Sa chat, wala kang natanggap? Wala po. Oo nga, sandali. Sa isa lang pala pinadala. Ito. Yan. Nabuksan niyo ulit siya? Hindi. Ay, hindi. Oo, nabuksan. Nabuksan ko, Roland. Elder Roland, mabuksan ko pero hindi ko man siya yung pangalan ko. Hindi mo matype yung pangalan mo? Oo. I-ano mo, i-push mo yung linya ng pangalan mo, PM. What is your name? Tapos pindutin mo yan dyan, yung linya. Tapos lalabas na yung Hindi ko makita. Gahi kay siya te. Oo. Nandili ko makatype yun sa pangalan. Pero, gipost na ako siya maayo. Gipost na ako siya. Okay, what page ako na po? What 16. Hindi ko makita na. Nawawala siya. Submit. Ayan, nakapag-submit na si Pema. Okay na.
Bali yung sa pangalan pala, talagang ipus ko ba? Yung duoton yan, ipus ko. Kasi nag-ano siya, naggahi. Okay na, Elder Roland. Oo. Hmm. Ang galing na nung pangalawa. Mga pangalawang submission perfect na sila. Ay, kailangan palang ulitin yun. Hindi ko ginamit. Sandali po. Hindi ko makita sa akin. Oh? I-click ko nga Hindi ko uli. makita, Roland. May pangalawa pala? May pangalawa? Oh, the same lang din yung link. Pero Hindi wala, ko makita. wala yung, pareho kami na. Meron, makita mo. Yung pinadala ko link, yan. Oh, hindi. Okay. Eto. Saan pindutin? Yeah, I'm perfect. Kanina parehas lang. Saan yung pangalan ko dito? Wala. Wala yung pangalan ko dito. Isulat mo yung pangalan mo, Asan Resi. yung pangalan? Saan ko susulat? Sa Sa taas. Pagbukas mo sa ng link. X1? Oh, yan. Lesson 1. Tapos sa baba, what is your first name? Sa everyone. Resi, ano pang ang isusulat ko? Wala Hindi ko makita. Hindi na. Pakita ko sa inyo kung ano yung resulta. Mm. Nakikita niyo siya? Bali, mag-ano pa ako Oo. sa second, Elder Roland, no? In the belief of the end. Oo. So, itong mula dito sa una hanggang dito, yan yung first submission niya. Mm. Yung score nyo is itong nasa last column. So, makita nyo nung una is 1, 2, 3, 4, apat yung naka 6 points. Pero nung pangalawang submission, halos lahat 6 points na. Mali. So, Dalawa pa. actually, Ano yung pangalawa, Roland? hindi makita yung pangalawa? Hindi. Hindi ko na naklik. Saan yun? I see. Ano ba yung Wala. chat hindi siya lumalabas? Kasi ang dami dito. Ito bang sa taas? Yung mga link? Saan dyan? Pareho lang naman yan. Kahit alin. Parehas lang. Pareho lang? Next time, gagawin natin magkaiba. Gagawin natin mahirap yung pangalawa. Ano ba to? Repetition o ano to? Ano lang yan? Oh, Sa ngayon, repetition siya. Ang gusto natin makita kung may improvement from dun sa first, saka dun sa pangalawa. Dalawa pala ang sagot dito sa number 2. Isa lang yung pinindot ko. Yan. Mm-mm. Okay. So, yung susunod na topic natin is tungkol sa sa Bible. At medyo hihirapan ko yung question para may challenge sa inyo. Isang test lang. Ang dami pala. Elder Roland. Yung ano po, yung sa pangalan, ano po yung, hindi ko siya maano ba? I-touch mo yung yung line pagkatapos ng question, tapos itatype mo doon yung name. Opo.
Pero nakapag-submit ka na eh. Di ba? Yung una yan, wala. Yung una hindi. Yung pangalawa lang. Yung pangalawa ka nakapag-submit. Ayan. For instinct. Hmm. Okay. So ito kasi ginagamit natin, ito din yung ginagamit ng mga sa mga online schooling. May nagre-raise ng hand si Nels. Sir Roland, may question po ako pero hindi po siya related sa lesson. Ah, Okay lang po. Actually, sa mga dating lesson yun, kasi binabalikan ko yung ibang mga recordings, tapos ngayon ko lang siya na, okay lang po. Yung question po is about dun sa, yung persistent widow na pag-usapan dati. Tapos, na-mention doon na darating yung time of persecution towards the end, na kapag malapit na dumating si Jesus, mayroong time of persecution. Tapos, minsan parang pipiliin pa ni God na kunin yung ibang mga tao kasi baka hindi nila kakayanin yun. Ano po yung form ng persecution na yun? Parang spiritual battle po ba yun? Or physical? Paano po yung manifestation of persecution? Pag tinignan natin yung nakasulat sa Revelations 13, isa sa form ng persecution na yan is, di ba, magkakaroon ng mark of the beast. So, mahahati sa dalawang grupo ang tao. Yung tatanggap ng mark of the beast, saka yung tatanggap ng seal of God. At ang sabi doon is, yung beast, di ba, magiging kakampi niya yung secular government. So magkakaroon siya ng political secular power. Ang isang example nito is natatandaan mo yung panahon ng mga kaibigan ni Daniel sa Daniel chapter 3. Okay, Shadrach, Meshach. Si Shadrach, Meshach, saka si Abednego na yung king nagpatayo siya ng malaking estatwa at tinawag niya lahat ng mga opisyal, ng mga importanteng tao sa kaharian niya. At sinabi niya, pag narinig niyo yung tugtog, kinakailangan lahat kayo magbabow down and worship niya sa statue na yan. Pag hindi niyo ginawa yan, ang parusa sa inyo, matayan. itatapos kayo dun sa hurnon. Sa nag-aapoy na kuweba. So, makikita natin dito, yung government nag-legislate ng law na may kinalaman sa law ng Diyos, di ba? Kasi ano yung sinasabi sa first commandment? Saka sa second commandment? Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make any graven image and bow down and worship them. Yun yung batas ng Panginoon. Pero ang tao gumawa ng batas na directly opposite ng commandment ng Diyos. Isang example yon. Pangalawang example, si Daniel mismo sa Daniel chapter 6, nung nasakop na ng Persia yung Babylon. Tapos yung king, dahil na-trick siya ng mga advisors niya, sabi niya, alam mo king, kasi para ka na rin Diyos eh. Dapat gumawa ikaw ng law na nagsasabi na sa loob ng 2 buwan, ang mga tao, wala silang pwedeng pagdasalan, kundi ikaw lang. So, yun yung batas na pinagawa sa hari. At kung sino man ang lumabag, ano yung parusa? Kamatayan. Itatapon ka sa kuweba ng mga leon. So, kamatayan din, di ba? So, the same din yung pattern. Yung government nag-legislate ng law para directly i-disobey mo ang law ng God. Pipili ka talaga.
sino yung susundin mo? Tama. Ang utos ng tao. At merong threat ng kamatayan pag hindi mo sinunod yung utos ng tao. So, pangalawang example yan, di ba? Ngayon, ano ang ina-expect natin na mangyayari? Ang nakasulat sa Revelations chapter 13, kasi ganyan yung paraan ng Biblia kung paano sa atin ipahiwatig kung ano yung mangyayari sa future. Lalong-lalo na ang Revelation kasi ginagamit niya yung mga pangyayari sa Old Testament para ipaliwanag kung ano yung mangyayari sa New Testament. Okay. So, Revelation chapter 13 ito. So, sa verse 15, Revelation 13, he was granted power. Ito yung the beast from the earth. Ito yung sinasabi kanina ni Resi, na tinanong sa kanya ni Gina. Ano daw yung beast from the earth? Alam natin itong beast from the earth, ito yung United States, no? So, nasa Canada ka, medyo malapit-lapit ka dyan. So, darating ang panahon na yung United States magiging taga-execute ng will nung naunang beast, itong beast from the sea. Okay? At kung sasabihin mo sa akin ito 20 years ago, sasabihin ko, napaka-imposible naman yun kasi Protestant yung Amerika. Diba? Paano sila magiging kakampi ng Roman Catholic Church? Pero hindi mo naman sasabi ngayon yan. Kasi body-bodies na ngayon, di ba? Si kanino bang pet project yung climate change? Sa Sa Rome yan, di ba? Ngayon, anong lumalabas sa bibig lagi ni Biden? Climate change. Okay? Catholic po si Biden, di po ba? Catholic ba si Biden? Opo. Oh. So, di ba? 20 years ago, hindi mo masasabi, 20, 30 years ago, hindi mo masasabi na mangyayari yan. Protestant America. Pero kita mo yung nakasulat dito, di ba? Then I saw another beast coming out of the earth, and he had two horns like a lamb and spoke like a dragon. Alam natin yung ibig sabihin nun. And he exercises all the authority of the first beast in his presence and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose deadly wound was healed. So, ang nakikita na naman natin na issue dito is worship. At pag sinabi natin worship, may kinalaman yan sa religion, di ba? Sino ang i-worship mo? Okay? He performs great signs so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. And he deceives those who dwell on the earth by those signs which he has granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast. And ano ibig sabihin niya? Who dwell on the earth. Sino-sino ba yung nakadwell sa earth? Tayo. Mga tao, okay? Who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and lived. He was granted power. Ibig sabihin, itong land beast. He was granted power to give breath to the image of the beast. So, ang pinopromote nitong Amerika, yung image ng naunang beast. Okay? That the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. So, ayan. The same threat, di ba? Mag-worship kayo. Pag hindi nyo win-worship yung beast, anong parusa? Ayan. Kamatayan. Hindi lang kamatayan. He causes all both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. So, kung hindi ka pwedeng bumili,
Hindi ka pwedeng bumili sa ano, sa grocery, hindi ka pwedeng bumili ng makakain mo, hindi ka pwedeng bumili ng gamit mo for everyday living. Paano ka na mabubuhay? So, economic boycott, di ba? So, merong economic boycott, meron ding parusa, kamatayan. So, yan yung mga darating na persecution. At pag dumating ka doon sa Revelation 16, 17, di ba? Pag nagsimula na magbagsakan yung mga 7 last plagues, ang sisisihin ng mga taong tumanggap ng Mark of the Beast na silang nahihirapan doon sa mga plagues, sisisihin nila ang Diyos at sisisihin nila yung bayan ng Diyos. So, anong gagawin nila? Ayan, no? Yung mga bowls, yung mga plagues. Then the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom became full of darkness, and they gnawed their tongues because of the pain. They blasphemed the God of heaven because of their pain and their sores, and did not repent of their deeds. So, sino ang pagtutuunan nila ng pansin? Ang bayan ng Diyos. Di ba? So, nakita na rin natin sa Revelation 12. Verse 17, pinakahuli. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So, kung kasama ka doon sa mga tao na nagkikip ng commandments ng Diyos at ng testimony ni Jesus Christ, meron kang testimony ni Jesus Christ, maghanda ka na. Kasi yung dragon, gigirahin ka. So, yan yung inaasahan nating persecution na darating. So in short, lahat ng aspect ng life mo, spiritual, physical, economic, di ba? Oo, ewan ko kung nasusundan nyo, halimbawa sa Amerika, di ba? Sa Amerika ngayon, meron dalawang partido. Ano yung dalawang partido sa Amerika ngayon? Democrats at saka liberal. Democrats at liberals, di ba? So, ang nasa upper hands ngayon, ang nasa nakakalamang yung liberal. Kasi President si Biden. So, ang ginagawa ng gobyerno is, merong isang balita last week, yung isang Christian organization, tinanggalan sila ng tax exception. Di ba karamihan yung mga religious organization, exempted yan sa mga tax. Pero, hindi tinanggap ng tax agency yung tax exempted status nila. At alam niyo kung anong dahilan? Christian sila. Dahil nagpo-promote sila ng Christian values, nagpo-promote sila ng values ng conservative Republican Party. Yan. Alak ka. Kasi galit sila sa Democrats. Galit sila kay Trump. Galit sila sa Republican. Kasi so, nakikita na natin to. Na akala natin una, politics lang siya. Tapos, bigla kang magugulat. Bakit napunta sa ano? Religious. Sa religious belief. Sa Christianity. Umpisa na. So, kung minsan inakala natin is wala tayong kinalaman dyan, di ba? Hindi naman tayo sangkot dyan. Malaking pagkakamali yan. Kasi, ang sabi, yung mangyayari ditong sa end is mabilis. Rapid. Makikita mo, oh, bakit nagkaganon? Anong nangyari?
Dati ang usapan lang dyan is racism, di ba? Climate change. Bakit ngayon bigla nang napunta sa ano? Sa worship. Napunta sa Christian faith. Yan ang hindi na-realize ng mga Christian sa Amerika. Oo. Napakadaling i-connecta. Climate change. Tapos, naghahanap sila ng kailangan i-protect natin ang environment, i-protect natin si Mother Earth, pagpahingahin natin si Mother Earth. Which is, Kaya gusto na naghahanap silang sila lahat. ng Green Sabbath. O yan. Pag pinapili mo yung tao, anong araw sa isang linggo na pwede natin gawing pahinga? Lahat mag-i-stop. Paano ang technique yan? Technique lang yan. For the common good daw. Oo. Sino ba naman yung ayaw na protektahan ng environment? Lahat yan. Technique lang yan. Eh kung ayaw mo magpahinga ng Sunday, dahil nagpapahinga ka ng Saturday, anong tawag sa'yo? Sinasabotage mo, di ba? Very very smart kaya si Satan. Sa talikod ang dilata. Nels, your hand? Opo, parang ano po siya, Sir Rolando, parang dito napapakita na yung characteristic ni Satan, yung pagiging deceptive. Kasi oftentimes it would appear na okay siya, tapos in the long run pala, kaya din ng pride or yung mga sa LGBT na sa umpisa parang sabihin mo ay human rights, ganyan, may karapatan din sila. So, pero kung titingnan natin talagang hindi siya parang against si God sa ganon. So, parang ganon nga yun. Technique lang Pag talaga tinignan yan. natin saan niya nagsimula siya sa feminism, di ba? Sa women's rights. Sino nga ba naman ang kukontra dun sa bigyan ng equality ang mga kababaihan? Di ba? Very noble yung kanilang pinaglalaban. So, nagsimula doon. Ngayon, hindi na yun yung pinaglalaban. Ang pinaglalaban na ngayon is i-accept muna yung mga LGBT. O, ibinigay mo yung kapirasong daliri mo, ngayon ang kinukuha yung buong kamay. So, ngayon, pinipilit ka na dapat i-accept nyo rin yung ganitong kasal. O, babae, lalaki. Hindi sila huminto doon. Hindi na kinakailangan maghinta tayo pag lumaki. Magsimula na tayo pag bata pa lang. So, pag pinanganak yung bata, hindi mo na isusulat yung gender ng bata. Hindi lalaki o babae. Kasi daw, social construct na lang yan. So, ano mangyayari sa pamilya? Technique nga lang yan. Kung walang pinagkaiba yung lalaki sa babae. Halata naman paglabas, may litaw, di ba? At ano ang tinuturo ng Biblia pagdating dyan? Nasa Genesis chapter 1 ka pa lang, mababasa mo na sa verse 27, 28, di ba? And God formed man, let us make man in our image. Tapos sinabi, and He created them male and female. So paano ka magiging Bible-believing Christian? Tapos merong law na gano'n na ang sinasabi is walang lalaki, walang babae. Diba? Lahat tayo pare-pareho. So, saan ka lulugar ngayon? Susundin mo ba ang Diyos o susundin mo ang gobyerno? Yun na yun. So, alam na natin yung paparating. Kaya nga kinakailangan maging handa tayo. Na kung ngayon hindi ka makatiis na isang araw, hindi ka bibili. Darating yung panahon, hindi ka talaga makakabili kahit ano. Kaya nga mag-practice na tayo ng country living. Hindi ibig sabihin lilipat tayo. Simple living, country living, simple living.
Okay, so meron pang comment sa lesson natin? Elder Roland. Hmm. Hindi po siya, pero ibang topic po siya. Pero kahit next time na po discuss dyan, medyo late na. Kasi napag-usapan po natin nung Saturday yung sa utang. Then may yung sa utang po, yung mga lending. Sa utang. Tapos nagtingin po ako sa mga Bible regarding sa, di ba may sinabi po ata kayo na ang inaalaw sa Bible na interest? Meron po bang ganun? Hindi po siya mahanap eh. Yung pwede mong, yung parable of the talent na sinabi ng pastor na hindi ba mas mabuti nilagay mo na lang yung pera ko dun sa mga mangangalakal ng pera. Opo. So, kasi nang tinitingnan ko po kasi sa Bible, karamihan po kasi ng turo is yung wag mag-ano ng interest, mga ganun. Tapos parang nag-imprint po sa akin na parang may verse po akong nakita na saan po ba yun? Ano yung ginamit na word dun sa nakita mong verse? Alin Usually. po? Po? Yung nakita mong verse na tungkol sa huwag magpautang na may interest, ano yung ginamit na word? Dali lang po. Ito po sa Exodus 22:25, yung if you lend money to any of my people with you who is poor, you shall not be like a money lender to him, and you shall not exact interest from him. Parang mga ganun po. Exodus 22:25. Yung sinabi niya na if you lend money to any of my people, pakita natin. Yeah. If you lend money to any of my people who are poor among you, you shall not be like a money lender to him. You shall not charge him interest. Yan. So, ano yung keywords na makikita natin dito? Poor? So my people who are poor, that's one thing. Yung money lender, ano ibig sabihin ng money lender? may pera na, hihiraman nila. Nagpapautang talaga. So, professional, yung business niya talaga, Business. money lender siya. Para siyang Cebuana. So, makikita natin dito na nung panahon nila, meron talaga money lender. At isa siyang type ng business. Okay? So, ang sinasabi dito, kung yung manghihiram sa'yo, poor among you, ibig sabihin na mahirap na nga itong tao na to, di ba? So, hindi siya uutang sa'yo para palaguin yung kanyang business. Para pagkain lang. So, ang dahilan kung bakit kung bakit sinasabihan siya na huwag mag-interest, mahirap na nga yung tao, papatungan pa ng interest. Pero meron talagang money lender. Ibig sabihin, meron talagang business na ikaw nagpapautang na merong interest. Pero kung ikaw ay magpapautang sa isang tao mahirap, lalong-lalo na dun sa kapwa mo Israelita, huwag mong papatungan ng interest. Yun yung pagkakaintindi ko dito sa verse na to. Hindi talaga. I mean, kasi pag sa Bible is, kinakailangan i-consider mo yung di ba? Yung lahat ng nakasulat sa Bible. So, merong cases na in general, money lender, magpapautang, ayun yung business niya, di ba? Para ka na rin halimbawa, ikaw ay isang panadero. Gumagawa ka ng tinapay. Ibebenta mo. Ibebenta mo ba yun ng may tubo? Business. Siyempre. Para kumita ka. Kasi business mo, panadero, di ba? Pero kung ang sabihin sa'yo, kung may taong lumapit sa'yo, mahirap, magugutom. Subuan mo ka, bigyan kita. So, ano sa tingin mo yung magiging equivalent nitong verse na to? May tubo na yung paborito. Hindi. Ibig sabihin, Libre na lang. ng bread, di ba? Wala siyang pambayad talaga. So yun yung context dito, di ba? Kaya, in-specify na any of my people who are poor among you.
Kasi the fact na merong money lender nung panahon na yun sa kanila at nung panahon ni Jesus, yung parable na binigay niya is sinasabi pa nga na mas mabuti pa yung pera is nilagay mo doon sa money lender din yata yung ginamit natin na word. Pag nangutang ka, hindi ka makarating sa langit, hindi ka nakabayad. May tinatanong si Mrs. dito. Pakilakasan mo nga yung tanong niya. Pag nangutang ba tayo dito sa mundo, tapos darating na si Jesus, hindi pa tayo nakabayad, makarating ba tayo sa langit? Sugar na yun. Kasi yan ang, lumaki ako na yan ang pinapaniwalaan ko eh. Pag may utang ka daw, na may utang ka dito, tapos dumating na si Jesus, hindi mo pa nabayaran, hindi ka daw makarating sa langit. Intention mo hindi magbayad, hindi ka makapunta. Pero may intention ka na bayaran talaga, tapos dumating si Jesus. Oo. Hindi mo nakasalanan yun, di ba? Oo, may sense. Bong, ito yung sinasabi kong verse sa na parable of the talent sa Matthew 5. So, kasi nga yung taong hindi ibinaon niya lang yung kayamanan binigay sa kanya. So, nagalit yung master, sabi sa kanya. So, you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming, I would have received back my own with interest. So, yung principle dito, yung pera, yung kayamanan, invest mo para magkaroon ng interest. Yung sinabi niyo po, sige po. Yung sinabi niyo po, Elder Roland, dun sa na ang allowable interest is hindi dapat lumagpas ng 20%, yung parang 5-6. Yes, sir. Saan po ba yung Yung percentage is, wala pa ako nakitang percentage sa Bible. Opo. Yung sinabi ko sa iyo is yun yung law ng mga ng government natin ngayon. So what is considered usually? Opo. So di ibig sabihin, kung Christian ka, huwag mong gawing business ang money lending. Kasi dahil lang sa money lending business ka, hindi naman mo mapipili na ang lalapit doon. May lalapit na mahirap. May lalapit na pananampalataya mo. Business ka, alangan naman pag may lumapit, hindi mo siya papatungan ng interest, di ikaw naman ang lugi. Pagka puro utang tapos hindi ka mababayaran with interest. Ano naman, di ba? Case-to-case basis. Pag may lalapit naman sa'yo, unang-una, lumalapit ba yung tao sa'yo? Ikaw bilang isang businessman o ikaw bilang isang kaibigan niya? O bilang isang kapitbahay niya? Pag ano nga, kahit kaibigan, kapitbahay o sino. Hindi nga. So, pag may lumapit sa'yo yung kaibigan mo, na hindi naman poor, nanghihiram lang ng pera. So, patungan mo talaga. Gamitin mo yung na business niya, di ba? Binisnes niya yung pera mo, Roland. Hindi, I mean, tulad... Kung para sa pagkain, kung para lang sa pagkain, hindi mo dapat patubuan. Pero kung igamitin niya sa business, pwede patungan mo yan. Yan nga ang business mo, kung baga yun ang pinagkakitaan mo. So, walang kaibigan. Hindi na lang, huwag na tayo magbukas ng lender. So, halimbawa, tayo dapat magbukas niyan. Yung sinasabi ni Ate Johnny, kaibigan mo yung lumalapit sa'yo. Ikaw, ang business mo is magpautang ka ng pera na may interest, sabihin natin 5%. Okay? So, yung kaibigan mo lumapit sa'yo, ano yung dahilan? Ba't siya nangihiram ng pera? Sinabi niya na nagbabala kasi akong palaguin yung small business ko. So, pag pinautang mo siya, pwedeng may interest, di ba? Pag nangungutang ka, sasabihin mo yung yung plano mo, bakit nangutang ka kung ang business ko is money lender. Pag mag-lend ako ng money, sabihin ko pa ba yung dahilan ko? Parang pautang mo ako? Kung agree ka dun sa interest, pwede mo nang hindi sabihin yung reason mo. Pero siyempre, kung ikaw yung kahit nga yung mga bangko ngayon, di ba? Depende kung gaano kalaki yung utangin mo, di ba? Kinakailangan, sasabihin mo kung saan mo gagamitin yung pera. Kasi, may trabaho ka ba? alamin nila kung may kakayahan ka magbayad, di ba?
Kung ano mo, gagamitin mo sa business, titignan nila kung yung business mo is profitable, di ba? So, yun yung mga bagay na ginagawa pag ang business mo is magpautang ng pera. So, pwede namang hindi lang naman individual yan, di ba? Ang mga gumagawa naman ng mga individual money lender naman, karamihan ngayon, di ba, is wala namang lisensya yung mga yan, di ba? So, ang pinag-uusapan natin dito, pag sinabi nating money lender, ang equivalent ngayon sa atin yan is yung mga bangko, di ba? Yung mga No, institution. Bombay po. Bombay. Yung mga Indiano. Marami sa Jensen. O, kahit yung mga Indian sa atin, karamihan yan is wala naman talagang lisensya na mag-business. Kaya Wala sila, na yan ngayon. kaya sila din is naaabuso sila, di ba? Pag hindi sila binayaran, eh wala kasi silang lisensya para mag-business na gano'n. Anong habol nila? Yung sa Luke 6:35 po, Elder Roland, naisip ko po kasi po. Okay. Luke 6:35. Ba't may umuutang sa'yo, mo? Hindi, yung sumasagi pa rin sa isip ko yung sa tithing po ba kasi. Yung, ayan, pag may mahirap na gustong humiram sa'yo, dapat hindi ka nag-expect ng something in return. Ito yung dahilan kung ba't sinabi ko sa asawa ko, pag nagpautang ka, huwag mo na asahan na babalik, di ba? Opo. Oo. Ngayon po, inisip ko, kung bumalik siya, di po ba parang, para sa akin, dapat i-tight, bawasan niyo pa rin ang tights kasi hindi ka na nga nag-expect ng kapalit. So bumalik. So parang blessings na bumalik sa'yo. Ewan ko po, parang ganun yung nasa isip. I mean, Maganda yan. mas maganda kung i-type mo siya. Kaya nga ang sabi ko, we better err Opo. into the side of generosity, no? Yung hindi mo tinitipid kung ano yung ibabalik mo sa Panginoon. Elder Roland, anong verse po ito? Luke 6, verse 35. Thank you. Ayan yung kadalasan ginagamit din ng mga nangungutang na hindi na nagbabayad. Madoble ng kasalanan nila pag ano. Kaya yun yung sinasabi ko, no, na kailangan titignan natin yung lahat ng verses sa Bible. Kasi may namang verses sa Bible na sinasabi, kinakailangan wala tayong utang sa isa't isa maliban yung utang ng pagmamahalan. So, paano mo papaliwanag yun? Bakit So, yun yung mga verses naman na ayaw makita ng mga nangungutang na ayaw magbayad. Si Nels, nagre-raise ng hand. Ano? Nagsasalita kaya sa niya? Nag-mute siguro. Nag-mute siguro. Hindi natin siya naririnig. Hindi naman siya nakamute. Hindi nakamute. Pero hindi marinig. Narinig niyo po ako, Sir Ron. Hello. Hindi ka namin Konti. nakarinig. do not judge? Ang sila, nag-ano pa nag-ulit siya baka. Hello po. Hello, yan, narinig ka na. Ini-restart ko. Yung isa ko pong question actually, kasi napag-usapan na rin naman po yung usaping utang. Oo. Kasi second question ko po siya actually dun sa yung in relation po siya dun sa sa topic ng forgiveness. Kasi see for example po true to life story. Kunyari may ganyan may nangutang tapos yung taong nangutang, parang hindi niya nire-recognize na may utang siya sa'yo. Parang, for sure, di ba, in the spirit of forgiveness, yun nga, mapapatawad mo naman siya. Kaya lang, alam mo yun yung parang may mga tao kasi na amnesia?
Oo, yung patay mali siya. Yung hindi niya nare-recognize. And so, since yun nga na kailangan kahit, di ba, nung pag-usapan natin dati na kahit hindi humingi ng tawad sa'yo, dapat sa'yo, sa part mo, mag-forgive ka kasi otherwise itadrag ka niya, parang sasama yung loob mo, yung gano'n. Mm. So, pero may ano po ba yun, Sir Roland? Kunwari, hindi mo kasi alam kung talagang hindi niya alam na may kasalanan siya sa'yo or ano, pero may instance po ba na pwede mo siyang i-confront, not necessarily na aggressive ka towards it, pero yung tipong sasabihin mo sa kanya na just so na hindi ka magkaroon ng heart na, alam mo yun, naiiwasan mo siya lagi, na naiinis ka pag nakikita mo siya, yung para lang masabihan siya na nasaktan ka niya or something na ginawa niya yung ganon. Pride po ba yun, just in case na kunyari hindi ikaw lumapit sa kanya para sabihin sa tao? Oh, kasi ang sabi naman sa atin na sa Biblia, di ba, na if you have something against your brother o kaya yung brother natin have something against us. Di ba ang sabi, before ka mag-offer nga sa altar, is puntahan mo yung brother na yun o yung sister na yun para maayos kung ano man yung nakapagitan sa inyo. Tapos bumalik ka sa mag-offer sa Panginoon. So, kasi pag yung ganun, yung may utang sa'yo, tapos parang nalimutan, alam niya ba, hindi, sinasadya niya ba, hindi. So, hindi mo alam, di ba? Opo. So, ang magandang gawin is, kausapin mo siya para malaman mo ano yung dahilan. Baka mamaya nakalimutan niya lang talaga, meron naman siyang pera. Uy, buti pinaalala mo, ito yung bayad. Paano kung ganun? O kaya, baka ang dahilan is, kasi talagang hirap na hirap ako sa buhay ngayon, di ba? Sinasabi niya na gusto kitang bayaran pero talagang wala akong maibigay na pera sa'yo. At least ikaw malaman mo yung dahilan. Di ba? Oo. Kasi minsan nagkakaroon ka ng haka-haka. Kunyari, lalo na pag nakita mo na, oops, bumili siya ng bagong ganito, ganyan. Oh. Minsan parang, di ba? Parang, bakit may kakayanan siyang bumili? Hindi pa niya nababayaran yung utang niya. So, minsan parang yung sa heart mo, nagkakaroon ka ng parang agam-agam. So, naisip mo na dapat kino-confront siguro in a nice way. Oh, Relate yan, relate. marami talagang benefits na kausapin mo siya para maging maliwanag at least para sa iyo, di ba? Kasi very poisonous yung yung mag-iisip ka ng mga bagay na hindi mo sigurado kung ganun nga ba talaga yun o ganun. Nasa-drain. So, kung halimbawa ang nasa isip niya talaga is hindi ka bayaran for whatever reason, at least alam mo, di ba? So, para hindi ka na umasa, and then you learn your lesson about him, di ba? So, ipagdasal mo na lang yung kanyang kaluluwa, di ba? Ganun. Meron akong naalala na i-share ko lang po. Yung ganyan po kasi, yung manghihiram sila, lalo't po nasa ibang bansa tayo. Parang feeling po kasi yan nila, marami tayong pera, hindi nila alam na naghihikas din tayo, pero nararamdaman kasi natin yung paghihirap nila, kaya natutulungan po natin sila kahit na magtiis ng konti. Kesa naman dun sa Pilipinas, kahit anong gawin mong pagtitipid, talagang wala kang mapipiga sa sarili mo. Kaya pag tinulungan sila doon, feeling nila, ang dami mong pera dito sa ibang bansa, kaya hindi na po sila nagbabayad. Ganun na nga. Po yung ang dami ko na pong ang dami ko na pong niyan, experience po. Pero pinipray ko na lang na mas i-bless na lang ako kaysa ng grudges sa kanila. Kung alam mo naman na inaabuso ka na nila, nasa iyo naman yung choice, di ba? Nasa iyo yung choice kung gusto kung patuloy ka nilang abusuhin, di ba? Once or twice, tama na. Kung sa isang tao, ganun. Pero pag iba-ibang tao, hindi naman nangutang ulit. Iba-ibang tao. Opo, space lang talaga pag pamilya mo minsan kasi may second chance pa eh. Third chance. Kasi alam niyo naman sa Pilipinas, di ba? Maraming chance. Maraming chance. Pag merong, halimbawa, nanglilimos, di ba? Binigyan mo ng limos. Ipagkakalat niya doon sa mga kasama niya. Ayun, yung tao na yun, nagbibigay yan. So, ganyan din sa mga nagpapautang. Ayan, naghulog.
May ano din kasi may iba na nangungutang sa sobrang tagal na hindi nagbabayad, nakakalimutan na kung may utang ba o wala, lalo na yung Kaya matagal. i-remind na lang sila. Kaya tulungan mo, ipaalala mo. Paalala. Paalala, wala naman talaga. So, Wala, patay mali siya. pero i-prepare nyo na rin kasi pag alam na isa kang Kristiyano, tapos sinabi sila, uy, nabasa mo ba yung nakasulat sa Luke chapter 6, verse 35? Na sinabi na, but love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return. And your reward will be great. So, pwede na rin consolation mo to, di ba? Pag yung tao talagang, for whatever reason, hindi ka binabayaran, kung sadya talaga o kaya hindi niya kaya, may tinatawag tayong justice. No? Kaya ang sinasabi, ang tawag doon, yung huwag kang mag-avenge. Vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Vengeance is mine, not yours. So, pagdating ng judgment, hindi natin problema yan. Diba? Problema na nila. Kaya nga, tinatanong ko kung makarating ba sa Lugi yung nagpapautang, walang pantapat sa Bible para doon sa hindi nagbabayad. Ay, hindi. Meron. Yung sinabi ni Tata kanina. Anong version? Yung mga umutang na ano. Kailangan niya, meron ka palang naka-print outs niya. Bigay mo doon sa print out ka pag nakakalimutan yung utang. Pakibasa na lang Kasi nung isang afternoon program namin, si Ate Lucy yata yung biglang tumayo. Binasa yung verse eh. Yung mga mangungutang na yan na hindi nagbabayad, hindi makakapasok ng langit yan. Sabi, Ate Lucy, saan mo binasa yan? Sa probinsya nga namin, ganun. Asan na? Ha? Asan na? Hanapin ko pa. Aldrolan, iba naman ngayon kasi Ha? ikaw naman, ikaw ang inuutangan, ikaw naman ang mahiya maningil kasi baliktad naman ngayon yung nangutang sa'yo. Para, yung ikaw na inutangan, ikaw naman ang mahiya na, parang ikaw na yung mahiya magsabi na, yung utang mo, bayaran mo. Parang ikaw na yung mahiya, yung ikaw na inutangan. Mag-drama na tayo, Fem, no? Kaya nga, Madramahan din tayo. consolation mo na lang yung binigay ni kanina ni Bong. Kaya yung iba, nagpo-post na lang sa Facebook. Kaya pangit din naman mag-post sa Facebook, diba? Kaya wala na lang. Parang ako, pinipigil ko talaga yung sarili ko na magko-comment sa mga ganun kasi ayaw ni Roland na mag-comment. Kasi, diba? Mahirap, may ano. Kasi sa nanay ko ito natutunan. Kung if any consolation, ang sabi niya sa akin, i-consider mo na rin na blessing yan. Mabuti yung ikaw yung inuutangan kaysa ikaw yung umuutang. Sabi ko, parang naging blessing yun. So, ibig sabihin, hindi ka nangangailangan. Ikaw yung may kakayahan na tumulong. Sabi ko, okay. Kasi marami kasi flowery words nila pag mangutang sila, grabe pag magpapaasa ba. Parang may ano sila yung humuhugot ng husto ng maraming rason. Maawa ka na lang. So, kaya, ano na yun talaga, gawa ka na lang ng principle mo sa buhay. Kung ikaw ay nagkakasala, dahil pag nagpapautang ka, hindi mo mabayad, so nagiging dalahin mo pa siya sa buhay, baka mas mabuti, huwag ka na lang magpautang. Magagalit sa'yo. Di ba pag hindi sila pinapautang, nagagalit sa'yo? So what? Experience na natin yan. Oo nga. So, that's not a concern, di ba? Merong magagalit na tao sa'yo. Okay lang ng tao magalit sa'yo. Basta wag ang Diyos na magalit sa'yo. Yeah. Okay, so,
pag ang topic ang utang kasi is hindi siya natatapos. So, alam ko na yung mga topic na yun, yung utang, yung forgiveness. Ano ba yung mga topic na Beauty. Pampabeauty. yung mga pampabeauty. Yeah. Okay, so ang topic natin sa Thursday is yung tungkol sa Bible. I'll prepare 10 questions. At medyo nadalian kayo dun sa mga questions sa atin ngayon, kaya i-level up natin siya, no? So, maraming salamat sa participation niyo sa test natin. So, okay lang sa inyo? Wala namang parang ang tawag doon? Not threatened o Okay hindi lang. nagustuhan yung pagsagot sa test? Easy question pa, easy question. Okay lang. Yeah, No, give us, yung nakabigay sa amin ng more knowledge pa gani. Kung baga, arigatay, yo. Antony. Okay lang. Gawin natin challenging next time. Okay? Gusto ko lang kasi malaman kung ano yung magiging reaction niyo. Mukhang okay naman. Lahat naman kayo ay nakasagot. Ayan. Ang lowest score is 4. Yeah? Okay. So, can we pray to end our session for today? Okay, let's pray. Father God, we would like to thank you because you have given us opportunity again to study your word. We pray that you bless all the people that are in our call today. You know the different challenges in our lives, but we know that each one of us, you know, and you have plans for each one of us. So we pray that you will keep us faithful until you come again. In Christ's name we pray. Amen. And dagan salamat, Elder Roland. Thank you. Bye.